Hello, OG. I'm architect Toti de Guzman. We are now here in Binangonan, Rizal. Welcome to Terra Ledge. Tara, pasok tayo. Since hindi naman to unang project namin, no? Yung fulfillment na naramdaman ko kasi nung nagpagawa ako nung unang bahay namin na talagang hindi ako makapaniwala na sa amin na itong bahay na to, no? Na nakagawa ako ng ganito. Ngayon, dito sa project na to, ang aking konsuelo, pag nakita ko yung team, yung design team, yung construction team na pinopost na itong project namin sa kanya-kanyang mga social media accounts, doon ako tuwang-tuwa. Kasi nabigyan ko sila ng dignidad ng work. Pag nakita ko masaya sila, masaya na rin ako. I'm Toti de Guzman. I'm an architect and builder. Welcome to Terra Ledge. This story is actually a pandemic story. Yung mga staff namin na stranded sila sa Manila, hindi sila makauwi sa kanya-kanyang probinsya. So they all camped here. And while they were camped here, we started building this project. Actually, hindi kami taga Binangonan, taga Pasig kami. Doon sa lugar namin, we're surrounded by high-rise buildings. Wala kami makitang sunrise at sunset. So, when I chanced upon this place, galing akong Caliraya, pauwi kami ng Manila, I fell in love with the view. And right there and then, no, I asked around and see how I could possibly purchase a property. Some people classify this design as a Japandi concept, no, wherein Japanese elements are seen, especially in the rooms, no, and in the proportions of the furniture. And also in Japan, kasi they highlight the beauty, the natural beauty of materials. Like say, for example, wood is shown as wood, steel is shown as steel, no, concrete is left bare. Yung mga natural stones na yan, they use it as a highlight, no? And that's also what we implemented here because it's the best thing that would complement with the view. Well, sa design, no, it all revolves around the view kasi since maganda yung view, mapapansin nyo, linakihan ko lahat ng windows, strategically located lahat ng mga railings para walang obstruction, no, para lang talaga ma-highlight ang view, no, kasi walang tatalo sa nature eh, yan ang pinakamaganda. I want a place where I can get inspired, no, and the best inspiration actually is nature. And if you are comfortable facing a good view, yung creative juices mo lalabas eh. So makakapag-produce ka na kahit na from nothing, you can come up with a masterpiece. Design philosophy, authenticity is number one, no? Hindi dapat pretentious, wala kang parang tinatakpan, lahat ipakita mo as it is. That's authentic architecture. The lot size is around 300 square meters. And the floor area is also 300 square meters. We are now here at our porch. So, ito ang entrance ng Terra Ledge, no? Mapapansin nyo, itong door na to ay parang malaking door, pero pivot door siya. So, kalahati lang talaga ang magagamit mo, no, at one time. So, kaya namin to ginawa kasi meron kaming malaking bato na nakita sa site na hindi namin inalis, na nandyan siya sa gitna nitong ating walkway. This entryway naman, ano, this is where you leave all your worries behind. Para pagpasok mo sa loob, relax ka na. Ngayon, nasa loob na tayo. Ang unang bubungad sa inyo ay ang magandang view ng Laguna Lake. Ang ginamit naming materyales para sa main door ay steel and glass. Yung steel ay made of
structural steel na 2 by 6 steel channels. Hindi namin pininturahan yan. Inayaan lang namin kalawangin at maganda pa rin ang naging epekto. Doon mo makikita talaga ang beauty ng materyales, no? Pag hinayaan mo lang siya as it is. Ang isang advantage ng steel door over wooden door is that hindi siya nagwa-warp kahit iba-iba ang klase ng panahon, mainitan, maulanan, malamigan, hindi talaga siya gagalaw. Ito namang sa ibabaw ng foyer natin ay isang plenum, no? Na ibig sabihin yung hot air dito sa room na to, diyan pumapasok para lumabas, no? Ang tawag nila doon, passive cooling. Para hindi ka kailangan parating naka-air conditioning. Kahit hindi masyadong malamig ang panahon, presko pa rin sa loob. Dito sa bahay, open planning tayo. Sa kaliwa, nandito ang living area. Itong mga seats, mga furniture natin, ay pinili namin for comfort. Hindi dahil kailangan maganda, basta komportable siya. Dito, meron tayong toilet and bath. Etong mga painting na to ay gawa rin ng mga local artists. Kasi ang Angono at ang Binangonan, Rizal, ay kilala sa arts, no? Marami tayong magagaling na pintor dito. Like this one was made by Ramon Chitoy Zapata. Nandito rin sila Blanco, nandito rin sila Miranda. Kaya ang kilala talaga tong lugar na to sa dami ng mga artists na magagaling. So from the living area, may direct access ka naman papunta sa ledge. Diyan mo naman makikita talaga ang ganda ng nature, no? Kasi almost 100 meters tayo above the lake and only 100 meters away. On this side naman, ito ang aming dining area. Meron akong magandang dining table dito na 4 feet ang luwag tapos 12 feet ang haba and can accommodate around 10 people, no, comfortably. Dito sa part na to, nandito naman ang ating preparation kitchen. Kompleto, may ref siya, may oven siya, may cooktop, no, and an island. Ang advantage ng ganitong klaseng kitchen, kahit na nagluluto ka, nagpe-prepare ka ng pagkain, nakapag-entertain ka pa rin ng guests. In addition to this kitchen, no, importante ang maintenance. Kailangan madali natin ma-maintain ang kitchen. Kaya ang mga ginamit namin dito, say for example, itong granite, white granite, para madali linisin. Tsaka yung splashboard natin is glass mosaic, no? Para lang hindi mangangamoy, hindi naiiwan yung mga mantika at madali natin tanggalin. Ang pinakamasarap kasing gawin talaga dito sa Terra Ledge, magkape. Kaya hindi pwedeng mawala itong ating coffee area. Ngayon, meron kang choice, no? Kung gusto mo kumain dito sa loob, or pwede ka rin naman kumain sa labas, al fresco, pag maganda ang panahon. Yung mga accents natin, tsaka mga finishes natin, no? Maraming nakakagusto kasi medyo daw kakaiba. Although, hindi naman kahirapang gawin. Like etong ceiling natin. Yung ceiling kasi na yan, ay gawa sa recycled pine wood forms na ginamit namin as formworks bago namin inalis. Pag alis, ganyan na kaagad ang itsura niya. Natural cement at kitang-kita mo yung linya ng mga formworks. Yung mga lighting at furniture ko dito, gawa rin ng mga local talents lang, local artists, no? Puro made in the Philippines, proudly made in the Philippines. Dito naman ang aming staircase papunta sa second floor. Yung second floor is a private area lang namin. Pag pinapa-staycation namin to sa iba, hindi kasama yung second floor. Etong aming staircase na to ay gawa sa recycled materials. Galing rin sa mga projects na rine-renovate namin. Tara, panik tayo sa taas. Ito po ang aming private area. Pang-family lang po talaga. Kompleto rin po ito. Meron siyang sariling living, merong dining area na maliit, tapos meron din po siyang kitchenette. Dito, sa area nito, dito ako nagtatrabaho. Ito ang aking work from home station na gusto ko pag nag-work ako, nakaharap pa rin ako sa view na maganda.
Itong second floor namin, meron siyang dalawang bedrooms. Meron siyang isang toilet and bath, tsaka sitting area also. Ito naman ang aking favorite nook. Dito, nakaharap ako sa isang corner glass window na ang view ko is 180 degrees. No? Dito talaga ako nakakapag-isip ng gusto. Especially if you are a morning person, makikita mo sunrise, madaling pa lang, inaabangan mo na siya, na sobra kang mai-inspire pag dito ka nakapwesto. Ito namang papansin nyo itong bench na to. Meron niyang purpose, hindi lang talaga upuan yan. Itong bench na to is our natural air conditioning. Kung malakas ang hangin sa labas at umuulan, pwede mo itong buksan para ang hangin dito manggagaling sa loob. Or, kung gusto mo naman na hindi ganun kalakas ang hangin na bubuksan mo, pwede rin buksan itong mga vents na yan para pumapasok pa rin ang natural ventilation. Kung mapapansin nyo, naka-expose lahat ng ceiling framing natin made from structural steel. Ang sistema po kasi nito, una muna ang yero, saka namin nilagay ang wooden ceiling, pinatong namin yan sa structural framing. Mahaba po kasi ang eaves namin, ayaw kong maglagay ng poste para hindi ma-block ang view sa salamin, kaya po ganito ang sistema na ginawa namin. Meron kaming sariling access kung sakasakaling may guest at gusto namin i-access yung private area namin sa second floor. It is through this landing. Meron siyang stairs papunta sa street, kaya kahit na may guest, pwede pa rin kami makagamit ng area namin. Nandito na po tayo ngayon sa front row view ng Terra Ledge. Dito nyo talaga ma-appreciate ang ganda ng nature. No? Etong part na yan ang Cardona Fishing Village. Tapos kung in a clear day, makikita nyo dyan yung mga wind turbines ng Pililla hanggang sa Mount Banahaw. Dito, meron kayong option para mag-outdoor dining at pag magandang panahon, minsan sa gabi, dito na rin ako natutulog sa labas. Ito namang pool natin, which is 4 floors above the natural ground level. Linagay namin dito as a centerpiece ng bahay. Lalo na paggabi, yung illumination nito, yan lang ang kailangan mo at napakaganda na ng ambience ng surrounding area. Kung napansin nyo dito rin, yung mga railing ay nasa baba, hindi mataas. Sinadya namin yon para talaga walang obstruction at mas ma-appreciate natin ang view. Naglagay kami ng fire pit. Pag months ng October hanggang February, sobrang lamig dito at ang sarap dito magchikahan sa lugar na ito. Naglagay din kami ng trellis, pero this is one of the latest addition na linagay namin. Dahil pag umaga, medyo malakas rin ang tama ng araw. And this is what we place to diffuse the light para kahit na anong oras, komportable mo sa lugar na to. Nandito naman tayo ngayon sa lower mezzanine. Meron kaming dalawang guest rooms dito. Tara, pasok tayo. Ito ang isa sa mga guest rooms natin. Ang tawag namin sa room nito ay Migi room, meaning right. Sa kabila, Hidari room, meaning left in Japanese. Kasi Japanese inspired din ang ating theme. Like meron tayong mga shoji screens, shoji accents, mababa yung mga bed natin, pati mga side tables natin. Meron tayo ditong tatami chairs na pwedeng maupo sa floor, no? And this room can accommodate around 4 people. Ngayon, pagdating sa ceiling, i-replicate namin dito yung theme ng upper level na exposed pa rin ang mga concrete slabs natin. May sarili siyang toilet and bath. Meron ding connecting door papunta sa kabilang room. Ito naman, merong kitchenette that both can share, no? So, pwede rin sila dito mag-heat ng coffee if they want to.
Ito medyo identical yung dalawang rooms, no? It can also accommodate 4, may isang queen size bed, tapos may mga nooks for may mga solo beds din dito. Kaya kaya niya mag-accommodate ng 4 people. Meron din siyang sariling access to go to the pool, no? Sa upper level, which is through this door. Ngayon, kung kailangan nila ng extra privacy, they can slide this door. Ang isang unique na hindi usually ginagamit sa ibang mga projects na materials na ginamit namin dito is the roofing. We used 2-inch thick sandwich panel, meaning metal, insulation, and metal. And that takes care of the heat, no? Kaya kahit na wala kaming ceiling halos, no, hindi tumatagos ang init dun sa second floor namin. And then, in most development, no, you start with the structural, and then you clad the structural with ceiling, no, kung anong cover. Pero dito baliktad. We expose the structural elements, no, and we actually highlight them as one of the architectural features of the house. Ang favorite part ko dito, yung private area namin sa second floor. I have a corner glass window there where I can see the view from Pililla all the way to Banahaw. And then you can see the lake, no, which changes every season. And that is very inspiring for me. That is where I have meaningful conversations with my wife, with my kids. That is where I can really think, no, process, and be as creative as I can be. There is an advantage with building for yourself, no? Kasi pag sa'yo yung project, magkamali ka man, walang sisisi sa'yo. So, yun yung pinakamagandang way mag-experiment. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Kasi pag magkamali ka, wala namang magagalit sa'yo. And then, you can learn from that, no? You can learn from your mistakes. At least you tried. Yung mga tama lang ngayon ang uulitin mo pagdating sa mga clients mo. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Like say, for example, no? Yung tungkol sa thickness ng glass, no? Akala mo makapal na yung glass mo, gumamit ka ng 1/2 inch. Pero pag dumating yung hangin, talagang magva-vibrate pa rin yan, no? Like, say for example, gusto mo ng fixed glass, pero of course, ma-affect naman yung ventilation mo. So here we were able to experiment on the kind of ventilating system na kahit nakasarado yung glass mo, no, pumapasok pa rin ang natural ventilation. For me, I consider this as a passion project. Parang kailangan ko rin palabasin na yung character ko sa bahay. Hindi lang basta maganda, pero pag nakita ng mga kaibigan mo, ay alam natin na bahay to ni Architect de Guzman. Ako, I'm over 60 years old, no? It's time to share, no? Hindi pwede na gagawa ka para sa'yo lang, no? Kailangan mo na rin i-share yung knowledge, yung talent. You need to be able to inspire people, no, to do the same thing. Marami ka rin nakikita kasing mga projects na dapat sana may pera ka na rin lang. Ganito na ginawa mo, no? This way, mas mabubroaden ngayon yung mga ideas, yung outlook ng mga future homeowners, no? Na alam na nila kung anong gagawin nila for their houses, for their proposed houses. If it is your first time to build a property, I would suggest that you really have a good relationship with your architect. Sabihin mo sa kanya kung ano talaga ang gusto mo. Kasi dun mo lang mapapalabas talaga yung character ng bahay, which should carry your soul. No? Hindi pwedeng sabihin mo lang sa kanya, ay gusto ko yung bahay ng kapitbahay ko, pwede ba ganun ang gawin natin? Hindi po pwedeng ganun. Talagang kailangan manggaling sa iyo, mag-usap kayong mag-asawa, include nyo ang mga anak nyo do sa design process because it is an experience in itself. Hindi lang yung end result ang importante dito.
The process is very important to be able to really achieve what you really want. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.